niyang pandilatan si Conrad sa kagaspangan ng pag-uugali nito. May diin pa ang bawat salita nito, lalo pa ang salitang pamilya. Inaari nito ang bagay na wala itong karapatan. Masyadong foul ang pakitaan nito na masama si Paulo. Mas nakasama at inaasahan pa niya si Paulo kumpara kay Conrad. Nakasama niya si Paulo sa hirap. Ito rin ang tumayong ama ni Jacob. Masaya ako na nandito ka, Paulo. Marahas na tumayo naman si Conrad. Kumalampag pa nga ang mga nakapatong sa gitna nilang dalawa. May hinala siyang may natapong pagkain mula sa sisidlan. I'll be out for a while, Hana. Mas mabuti pa nga. Mag-aamok na naman ito, baka mapagsalitaan niya lang ng hindi maganda. Naghihimutok ang kalooban niya. Gumapang ang init sa kanyang dibdib. Mas mabuti ngang siya na lang ang nagkusang lumabas muna. Ano naman ang magiging ambag niya kapag nagsimula ng mag-usap-usap? Sina Hana at Paulo na yon. He was an outcast. Ganoon ang pakiramdam kapag nasa iisang lugar sila. Mula sa pagkakatutok sa styro ng kape na hawak niya sa kamay, ay napatingala siya kay Hana. Binili niya ito sa cafeteria kanina, pero hanggang sa ngayon ay hindi man lang nabawasan. Try to compose yourself, Conrad. Naupo ito sa tabi niya. Hindi mo masisisi si Miraya. Wika nito sa kanya. At sigurado ako, malaki ang kasalanan mo. Kumunot naman ang noo niya at ngumiti na lang si Hana. Hindi man niya sinasabi. Alam mo yang si Miraya, kip-kip lagi ang emosyon. Ayaw magsalita. Hindi rin niya sinasabi kung sino ka sa buhay niya. Wika nito sa kanya. Basta ang tanging alam ko lang ay marami siyang paghihirap na dinanas. Hindi na yun naging sorpresa pa sa kanya. Noon pa man ay napakatahimik nito. Hindi niya mahuli-huli kung ano ang tunay na nararamdaman. Kahit nasasaktan na, nananahimik pa rin. Bago sila napunta sa'yo. Mahabang kwento. Mahaba ang oras ko. May lumambong na lungkot sa mga mata ni Hana. Hana was always composed. Gaya ni Miraya. Mahirap hulaan ang nasa loob nito. Pero ngayong gabi, nakikita niya ang kakaiba. Tila may itinatago itong sakit. Nasasaktan ba niya ito sa biglaan niyang pagsulpot sa buhay ng mga ito? Natatakot ba ito na agawin niya si Jacob? Inalis nito ang pagkakakrus ng mga hita nito at pinagkasyang ipatong ang mga siko doon. Sinasalo ng mga magkasalikop nito mga palad ang baba nito. Isang malapad na hugot na hininga muna ang pinakawalan bago nito sinimulan ang pagkukwento. Si Miraya at si Jacob ay nabangga sila. Bigla na lang itong tumawid ng kalsada habang umiiyak at wala sa sarili. Kaya huli na niya nang malaman na may paparating na sasakyan. Huminga ng malalim si Hana. Mabuti na lang at nagawang kunin ni Paulo si Baby Jacob mula kay Mira. May pupuntahan kami dapat noon. Kung wala siya noon, para kay Jacob, iba ang tao ang nakasama at sumagip dito. Kaya pala ganoon na lang kalapit si Jacob kay Paulo. Dahil ginawa nito ang lahat na dapat siya ang gumagawa bilang asawa at ama. Pakiramdam niya, napakawala niyang silbi. Kailan ito nangyari, Hana? 1 buwan pa lang noon si Jacob. Napakabata pa ng anak niya. Kapapanganak pa lang. Napapikit siya. Naninikip ang kanyang dibdib. Gusto niyang suntukin ang sarili. Hindi masukat ang hirap na pinagdaanan ni Miraya. Isang bagay lang ang ipinagpasalamat niya, na si Hana ang nakatagpo kay Miraya. Habang nabubuksan ang ilang detalye, mas lumalalim ang mga katanungan. Isinugod namin siya sa ospital. Marami ang napinsala sa kanya. Lalong-lalo na ang kanyang mga mata.
Tumango naman si Hana bilang pagsang-ayon sa sinabi ko. Tapos, i-give up niya ang kanyang anak for adoption. Napatayo naman siya. Umaapaw ang emosyon sa kanyang dibdib. Awa sa asawa niya at galit para sa sarili. Pagsisisi. Pero hindi niya masisisi si Miraya na pina-adopt nito ang kanilang anak. Lahat na nangyari kay Miraya, siya ang dahilan. Ang tanga niya kasi. Paano kung ibang tao ang nakakuha kay Jacob? Paano kung napasigaw na lang siya? Ito yung pinakamabuting gawin, ayon sa kanya. Kaya pumayag ako. Kinupkup ko si Jacob. Ako ang naging legal na ina ng sanggol. Alam niyang napakahirap na desisyon nun para kay Miraya. Ang ibigay na lang ang adoption para sa ibang tao sa kanyang anak. Iniuwi ko si Jacob sa Paite. Lahat ay maayos. Pero habang lumalaon, umuukil-kil sa utak ko kung ano na nga ba ang kinahinatnan ng nanay niya. Hindi ako pinatahimik ng konsensya ko. Nagsisisi ako kung bakit iniwan ko pa siya sa hospital noon. Wika naman ni Hana sa kanya. Hinahanap ko siyang muli. Kapag tinititigan ko kasi si Jacob, ang luha ang mukha ni Miraya ang nakikita ko. Hindi niya lubos maisip ang sakit na naranasan noon ni Miraya. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan nito. Si Paulo ang tumulong sa akin na mahanap siya. Nagtanong-tanong kami sa ospital. At hanggang sa itinuro na nga kami sa abandoned women. Yung makikita mo lang sana ang mukha niya nang balikan ko siya. Noong mahawakan niyang muli si Jacob, kung gaano siya nagpasalamat. Okay na raw sa kanya na makahanap niya at makasama niya ang anak niya. Ayaw na niyang maghabol pa sa karapatan niya sa anak. Wala siyang magawang sabihin matapos ang kwento ni Hana. Nahihiya siya. Ito na ang pagkakataon mo, Conrad. At sana sa pagkakataong ito, nandito ka na para kay Jacob at kay Miraya. Matapos ng pag-uusap ay ilang saglit muna siyang nagpaiwan sa kinauupuan. Gusto niya lang mapag-isa muna. Mas marami siyang nalaman. Mas tumindi ang hiyang nararamdaman. Kahit dulo ng daliri nito, wala siyang karapatang salingin. Lahat ay nawala kay Miraya. Si Tatay Raul, ang paningin nito. Nahiwalay ito sa anak nila. Inagawa niya ito ng pagkakataong magkaroon ng buong pamilya. Inabandona niya ito. Mariin siyang napasigaw. Matunog ang naging pagkawala niya ng hangin sa dibdib. Pumunta siya sa labas at tahimik lang na nakatingala sa madilim na langit. Isang text message ni Hana ang bumulabog sa kanya. Ikaw na muna ang bahala sa mag-iina mo. Mensahe mula kay Hana. Ura mismong bumalik siya sa loob. Kailangan niyang puntahan ang mag-ina niya. Mabilis ang hakbang niya sa pasilyo. Nandoon si Miraya. Nakatulog na ito. Nakayukyuk ito sa gilid ng kama. At hawak pa rin ang kamay ng natutulog na si Jacob. May bawas na ng pagkain na dala niya kanina. Samantalang buo pa ang pagkakalagay sa supot ng pasalubong ni Paulo. Well, at least, pumintig ang puso niya. Pinaglunoy niya ang mga mata niya kina Jacob at Miraya. Napaka-perpekto nitong tingnan at napakaganda. Hindi niya pagsasawa ang titigan ang mga ito. Inayos niya ang isa pang bed. Nilagyan niya iyon ng 2 unan at inayos ang bedsheet at kumot. Anytime na gustong lumipat ni Mira, nakahanda na ang higaan. Paglingon niya sa asawa ay dahan-dahang dumausdos ang ulo nito. Nagdalawang isip pa siya kung lalapitan ito. Ngunit na makitang mahuhulog na ito sa unan,
ay nagkusang agapayan niya ito. Hawak niya ngayon sa magkabilang gilid ang asawa. Kapag nagising ito at natuklas ang ganito siya kalapit, malamang na bulyaw ang aabutin niya. Pero bahala na. Maingat niyang kinarga si Mira para itong bulak sa mga braso niya. Nalaglag ang buhok nito sa ere. Kaya naman, napatiimbagang siya. Sa likod ng kanyang utak ay ang pag-asam na sana hindi ito magising. Gusto pa niyang lumawig ang pagkakataong ito. Ililipat lang naman kita, asawa ko. Matulog kang mabuti, babe. Sana darating ang araw na magagawa niya ulit. Pero kahit matagal pa, aasa siya. Parang babasaging kristal na inilapag niya si Mariah sa higaan. Siniguro niyang madali nitong nahahawakan si Jacob kapag naalimpungatan ito. Pagkatapos ay inangat niya ang kumot mula sa paanan nito, pataas sa gawing dibdib. Alam kong pagod na pagod ka. Hindi man lang ito nagising. Hinila niya ang isang upuan at naupo sa tabi ni Mira. At buong laya niya itong tinitigan. Malaya na lang na nagagawa kapag hindi ito namamalayan. Napaka-cute mo at napakaganda. Umangat ang palad niya upang hawiin ang mga iyon. Pero kaagad ding binawi ang kamay. Magagalit naman ito kung pwede niya lang sanang haplusin ang makinis na mukha nito. Matagal na niyang ginawa. Buong ingat niyang itinukod ang mga kamay sa gilid ng kama. At dahang-dahang ibinaba ang mukha palapit kay Mira. Ang bango ng hiningang pumapaypay sa kanya. Ang init. Napapatitig siya sa mapupula nito mga labi. Naaalala niya ang mga gabing walang sawa niyang inaangkin ng asawa. Hindi sapat ang halik sa ngayon. Lumapat ang mga labi niya sa noo nito. Kumalampag ang puso niya nang dahil sa halik na iyon. Iba kaagad ang kabog. Parang may nagtakbuhang mga daga sa ilalim ng dibdib niya. Ang gago niya lang na patuloy na sinisikil noon ang kakaibang atensyon na napupukaw ng tahimik na babae sa kanya. Gumapang ang mga labi niya sa tungki ng ilong nito. Ang cute pa rin ng ilong nito. Bumaba pa ang mga labi niya at halos magtagpo na ang mga labi nila. Halos makalimutan na niya ang tamang paghinga. Mira. My sweet Mira. Patutunayan niya sa lahat. Unti-unti niyang inalayo ang mukha hanggang sa tuluyan siyang makatayo. Umalis siya sa tabi nito at mas piniling lumipat sa tabi ng anak. Hinanap daw siya kanina nung lumabas siya ayon kay Hana. Maingat niyang inusod ang katawan ni Jacob palapit kay Mariah at nahiga siya, patagilid sa tabi ng anak niya. Matibay naman ang kama kaya hindi siya nangangambang hindi nito kayanin ang bigat niya. Kahit sandali lang, gusto niya lang namang makatabi ang anak niya. Gumalaw si Jacob at kumibot-kibot ang mga labi nito. Tito C, don't leave me. Napangiti siya nang umangat ang kaliwang hita nito at pumatong sa katawan niya. Ganun nga anak. Maging malambing ka sa daddy. Nakaka-proud na tawagin siyang daddy nito. Hindi na ako makapaghintay. Natawagin mo akong daddy, anak. Okay lang naman kung tawagin siya nitong tatay. Pwede ring papa. Kung ano yung gusto ng anak niya. Iniangat niya ang kamay nito at buong suyong dinala sa bibig. Ang dami niya. Hindi nagawa sa buhay ng anak niya. Pangako niya sa sarili. Napupunan lahat ng pagkukulang. Inabot niya ang kanyang phone sa bulsa at kinuhanan ng pictures. Ang kanyang mag-ina. At hindi na rin siya makapaghintay na dumating ang araw. Hindi niya na mahihintay na pagsilbihan sina Mariah at Jacob, ang pangalang laging sinasambit ng lolo niya.
I love you, son. Masuyo niyang hinalikan sa noo ang anak niya. Lumagpas ang paningin niya sa gawin ng asawa. Kaya naman, napangiti siya. I love you, wife. Sa unang beses nagawa niyang matulog ng masaya ang pakiramdam, ibinibigay yun sa kanya ng kanyang pamilya. Kontento na siya. Pakiramdam niya, kompleto na ang buhay niya. Tila sa nabuong puzzle, si Miraya at Jacob ang nawawalang bahagi ng buhay niya. Ginising ni Conrad ng walang tigil sa pag-vibrate ng phone sa kanyang bulsa. Nagmulat siya ng mga mata. Ang balaksa ng pag-idlip ay nauwi sa malalim na pagtulog. Nasa tabi pa rin siya ng anak niya at natutulog pa rin na mahimbing si Miraya sa kabilang dulo nito. Nakatagilid ito paharap sa kanila ni Jacob habang hawak nito ang kamay ng anak. Napangiti siya habang nakatitig dito. Para kang anghel habang natutulog, babe. Hindi siya magsasawa na titigan ito. Nabubusog ng ganda ng asawa ang puso niya. Kaya lang ay may istorbo. Huling nag-ingay ang cellphone niya. Dali-dali siyang bumangon sa takot na magising ang dalawa. Inayos muna ng kumot niya si Jacob. Kung sino man ang tumawag makakapaghintay ito. Mas mahalaga ang mag-iina niya. Natahimik muli ang kanyang phone sa labas nang hinintay niya ang susunod na tawag. Naupo siya sa isa sa mga bench sa lobby. Tahimik na ang kinaroroonan niya. May dalawang nurse na naglalakad. Bitbit ang tray ng mga gamot. Siguro may 1 oras lang sa pagitan mula nang maidlip siya. Binuksan niya ang call logs. Hindi na siya nagulat nang makitang ang ina ang caller niya. May text, may call, at may chat. Lahat na lang yata ay ginawa ng nanay niya makausap lang siya. Muling tumunog ang kanyang cellphone. Nag-video call ang nanay niya. At sigurado siya na importante ito. Humugot siya ng malalim na hininga. Inihahanda niya ang sarili sa kung anuman ang mapag-uusapan nila. Nang mamiliyanan niya. Lumitaw ang mukha nito sa screen. Dati-rate ay napakalamig nito at napakapurmal. Ang isinalubong sa kanya. Iba na ngayon. Halo ang pagkabelsa, kuryosidad, at tuwa sa mukha nito. She was on her laptop at hawak naman nito sa kamay ang phone. Siya na ba ito? Itinaas nito ang phone kung saan naroroon ang larawan ni Miraya at Jacob. At itong batang ito. Sinulya pa nito ang larawan. Kamukha mo siya. Siya na ba ang apo ko? Yes, ma'am. Naitakip ng nanay niya ang 2 palad sa bibig nito. Natahimik ito at napuno ng luha ang mga mata. And finally, nakita niya muli ang emosyon sa mga mata nito. Hindi na lang galit. Tila bumalik ang dating ina na nagbago sa loob ng halos 5 taon. Oh my God! Gusto ko silang makita. Gusto ko na matapos ang trip na to para makauwi na ako. Nasa ibang bansa ito para sa isang mahalagang business trip. Gawin mo muna, ma'am. Hayaan mo na lang muna ako rito. At alam ko na kailangan ko pa ng panahon. Anyway, hindi naman ako papayag na hindi ko sila mabitbit pabalik sa bahay namin. Napatango-tango naman ang kanyang ina. Eleganteng pinahid nito ang luhaang mga pisngi. Gamit ang panyong hawak nito. Oh my God! Lola na ako. Kumirot ang dibdib niya sa nakikita. Ang napakagandang ngiti nito ay hindi kayang bayaran. Nag-uumapaw ang tuwa nito. Ito yung nakikita niyang emosyon. Habang nakikita niya noon na nakatitig ito kay Miraya, hinahanap niya ang ganitong init. Ipinangako niya sa sarili. Sa oras na muli niyang ihaharap ang mag-ina niya sa angka niya.
sisiguraduhin niya na wala nang uwian pa. Mabubuo na rin sa wakas ang pamilya niya.